Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Chinese research vessel na iligal na naglalayag sa EEZ ng Pilipinas itinaboy ng PCG. 200 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Quezon City. Pagdedeklara sa May 12 bilang holiday, ipinanawagan ng COMELEC. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang Chinese research vessel ang namataan sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa noong pang May 1 ayon sa Philippine Coast Guard o PCG. Agad na idineploy ng PCG ang BRP Teresa Magbanwa sa lugar. 92 nautical miles ang layo mula sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte, at nang makarating kahapon, ililunsad din ng PCG ang kanilang aircraft para suportahan ang maritime law enforcement operation. Parehong nag-radio challenge ang assets ng Pilipinas sa CRV Tansuo 3 para ipabatid na nasa loob sila ng EEZ ng bansa. Sa gitna ng operasyon, nadiskubre rin ng PCG ang manned deep sea submersible vessel na Shanghai Yongshi o Deep Sea Warrior na papalapit at kalaunay na retrieve ng Chinese research vessel na ayon sa PCG ay malinaw na ebidensya ng illegal na marine scientific research activities ng China. Higit 3 oras ang inabot bago naapula ang sunog sa isang residential area sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City kahapon. Ayon sa ulat, 11:56 AM ng May 5 nang sumiklab ang sunog sa Ermin Garcia Street at dahil gawa sa light materials ang mga kabahayan, mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa umabot ito sa 5th alarm. Sa tulong ng Bureau of Fire Protection o BFP at fire volunteers mula sa iba't ibang lugar, bandang 3:00 ng hapon nang ideklarang fire under control ang sunog. Tinatayang 200 pamilya ang nawala ng tirahan at pansamantalang naninirahan sa evacuation centers habang 5 ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy na inaalam ng BFP ang sanhi ng insidente. Hiniling ni Commission on Elections o COMELEC Chairperson George Erwin Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ideklarang non-working holiday ang May 12. Saad ni Garcia, ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming Pilipino na makaboto nang walang inaalalang pasok sa trabaho gaya ng mga nagdaang eleksyon. Tinatayang 68 million na mga Pilipinong botante ang inaasahang lalahok sa midterm elections na maghahalal ng higit 18,000 officials mula national hanggang lokal na level. Wala pang inilalabas na pahayagang palasyo hinggil sa request ng COMELEC. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.